tayo. Monday na today. Nakita ko na yung OB ko kanina. So, actually, today pala, 36 weeks and 5 days pa lang ako. So, 2 days pa para mag 37 weeks si baby Natalie. So, anong ginawa today, tinurukan ako ng steroids dito sa puwetan ko. Hanggang bukas daw. Kasi makakatulong daw yon to make sure na mag-mature yung lungs ni Natalie. So far, sa nasabi ng OB ko, baka Wednesday pa rin ang induction ko. And it's better for me to stay here na hanggang sa mga anak ko dahil minsan daw yung blood pressure ko maabot ng 157, ganyan. Tapos, yun nga, yung systolic daw, maximum daw dapat nun is 110. So yun, better to stay here. And titingnan niya, pagka daw umabot ng 160, yung aking BP, baka padalhin na ako sa baba para ma-induce na. So tama naman daw talagang ginawa ko na nagpunta kami dito nung Friday at na-monitor na mabuti yung aking blood pressure. Pinantahan ako ng doctor ko, ng OB ko around 8 AM. And she said na proceed na kami sa delivery. So I will be induced today. Nandito na ulit ako sa first floor sa labor and delivery department. Papunta na din si Francis. Bali, ang plan nila, mag-take ako ng magnesium through IV. Nakakabit na yung magnesium at yung IV to just keep me hydrated. Sabi niya yung magnesium daw, in the beginning baka I'm just gonna feel sick, na parang may flu ako, or I could vomit too. With the magnesium pala, kailangan ko na rin palang mag-catheter. So, at this point, naka-catheter na ako. Sinabi ko naman ang plan ko, I will get an epidural, for sure. So, with the epidural, kailangan naka-catheter ka na rin. So, nakahiga na lang talaga ako niyan. Babalik yung OB ko niyan para i-evaluate ako to see anong medication ang kailangan ko to start the labor induction. Nung last Thursday, nasa 1 cm na ako. Tapos nung napunta ako sa labor and maternity ER, around Friday night, around 1 to 2 cm na ako eh. So, we'll see. Contractions, wala namang consistent. Parang paminsan-minsan nakakaramdam ako. Since Saturday, hindi pa ako nakasuklay ng buhok. Alam ko makakaligo pa ako with the regular shampoo sa bahay. Eh, hindi na. Hayaan mo na, okay na yan. Catheter is already on. I think one of the worst part. Nalagpasan na. Meron din akong leg massager para on both legs para to prevent swelling. So far, ang naramdaman ko lang sa magnesium, mainit lang yung mukha ko. That's it. Na ano ko na yung first dose. On my second dose na yata ako. So, waiting na lang kay OB para ma-start na yung labor. Cervical ripening started at 12 noon. Papasok na near my cervix. Bali, this time, hindi siya tablet lang. Mas manageable in fairness nung pinasok dito sa loob ko. Para siyang jelly na strand na ganyan, no? Tapos nasa tip daw yung gamot to ripen my cervix. Mangyari niyan, after, pag nasa 4 cm na daw ako, doon na daw magsa-start yung IV, yung Pitocin. So yun, pagka nag-start yun, sigurado agad-agad mararamdaman ko na yung mga contractions. Siguro shortly after, ay request ko na rin yan yung epidural. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.
tonight, the future is bright.